Marami po sa mga nasalantang taga Leyte ang lumilikas sa Cebu, pero mismong sa Cebu, lalo na sa hilagang bahagi nito, maraming pamilya rin ang naperwisyo ni Yolanda. Nakatutok si Ruth Cabal. Sa bayan ng Borbon sa hilagang Cebu, bakas pa rin ang pinsala ng bagyo. Nakalinya sa kalsada ang mga humihingi ng tulong. Papasok sa Bogos City, mga tagtumbahang puno at sirang gusali ang babati sayo. Malakas hangin, tapos yung mga puno bumagsak, tapos yung ano namin yero, doon lumipad. Ito ang Barangay Taytayan, isa lamang sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Yolanda dito sa Bogos City. Sa buong syudad, aabot daw sa halos 14,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyo. Katumbas na yan ng 70% ng populasyon sa buong syudad. Kapatid kong iba, nakaupo kami. Oo, tapos kami ganun para makakasya kami. Pag umuulan, ganun kami. Hindi kami makatulog. Oo, ganun kami. Oo, pero wala kaming magagawa. Dito sa Cebu City, ilang evacuation center ang binuksan para sa mga lumikas galing Leyte at Samar. Si Romel, muntik ng malunod ng abutan ng storm surge, pero swerte siyang nakaligtas at ilang oras pagdating ng Cebu, pinanganak ng asawa niya, si Queen Angel. 5 to 6 times akong lumubog sa tubig. Nag-give up na ako, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa akin, makita man lang ng family ko yung bangkay ko. Bagong pag-asa ang dulot ng baby namin. Tambak ang mga donasyon dito sa Tinago Sports Complex. Ang magbabarkadang ito na puro mga nurse nag-medical mission. Ang mag-asawang ito naman kasama pa ang anak nilang namigay ng toiletries. Ang alam namin is marami na silang food, so ito lang siguro pang hygiene nila. The blessing that we have received, i-share na namin. May ilang madreng nagka-counseling at may nagbigay ng mga pagkaing may mga mensahe ng inspirasyon. Okay lang po. Salamat! Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.